'To maganda 'to, pakita natin itong, ano kay, Brosas ayan. O yoong, si Brosas kasi yung unang-unang nagtanong. Kaya sabi ko dito mo makikita talaga mga bossing na ang pinaatake nila yung mga wala ng career. Yung mga wala ng career, itong mga 'to tumatakbo senador na walang makukuhang boto 'tong mga 'to. Hindi mananalo 'tong mga 'to. Ano na, yung party list nila diyaan sa Kongreso meron ng ibang mga magre-represent. Kasi siyempre kailangan matapos din sila, hindi pupuwedeng sila na ng sila, yoong ano ng party list nila, 'di ba? So, malay mo sa susunod matanggal na talaga yung mga party list ng mga makabayad block, 'di mas mabuti. So, ang pinaatake dito makikita mo, itong si yang Makabayan Block, nagsalita lahat yung Makabayan Block. Tapos yung mga young guns, yung young goons, yung mga ito kasing mga young goons na 'to mga bossing, mga party list lang din itong mga 'to karamihan dito at hindi na rin sila ano, hindi na rin sila magre-represent nung party list nila sa, sa susunod na eleksyon. So ito talaga yung mga wala ng career, yung mga wala ng patutunguhan ng buhay, sila yung talagang bumakbak diyan. Tingnan ninyo, Paduano, Acop, si si Abante, si Fernandez. Dumiin ba sila? Hindi sila masyadong dumiin. Pumipitik sila ng bahagya, pero hindi sila masyadong dumiin katulad nung yabang nila 'pag nagpe-press con. Pero itong mga Kabayan Black, itong mga ano, mga, young goons, sila ang dumiin talaga. Kasi nga, wala na 'yan mga 'yan, patay na ang political career ng mga 'yan, kaya kokolekta na lang ng kokolekta ng bayad 'yang mga 'yan. Kung totoong may bayad, kasi may mga kumakalat na balita, ito ay di umano, depende daw sa tindi ng iyong pagbanat sa mga Duterte yung laki ng bayad na makukuha mo. At siyempre kung pa-exit ka na, palabas ka na, anong gagawin mo? Mag-e-encash ka na lang kumbaga, tama o mali? Ito, pakinggan natin yung away nitong dalawang ano na 'to, nitong dalawang mahuhusay na 'to. Yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Ito ang nag-ano mga bossing, ito talaga ang, nagsimula ng tempo. Yun ang isang malaking pagkakamali ng mga congressman na ito. The reason why meeting sila before this is para maayos nila sino yung unang mag-interpellate kay PRD. So siyempre, hindi naman kaya magsimula kasi kung talagang sabik na sabik si Abante, di sana ako na mauna na mag-interpolate sa kanya. Hindi, di ba? Hindi naman si Dan Fernandez umamin na nanlalamig daw yung kamay niya. Kabang-kaba siya. So, sino ngayon ang matapang? Ikaw o si PRD? So, pinauna nila dito yung mga latak, yung mga patapon, yung mga wala ng silbi. Yun ang pinauna nila. Yun ang isang malaking pagkakamali nila. Bakit? Because that dictated yung ano, yung tempo. Kasi nakita ng mga congressman na palaban si Duterte, makikipagsakmalan si Duterte, putya, sinong magko-contempt dito? Nakita niyo yung pangyayari, umpisa pa lang ipinakita na kaagad ni Duterte yung angas niya, ipinakita na ni Duterte na mali itong forum ninyo. At pinahiya niya na kaagad yung Makabayan Block, therefore, kung ako congressman, ayaw ko ipahiya ako niyan ni Duterte. Kasi kakalat yan sa social media for a very long time. Forever nandiyan na yan. Kapag pinahiya ka ni Duterte, forever nandiyan na yan. Etong pagkapahiya ni Brosas kay Duterte, forever nandiyan na yan. Yung sinabi ni PRD kay doon sa batang bakla na kabataan party list. Ano yun? Kakalat na rin yun at nandiyan na yun sa internet forever. Yung pagkabakel, yung yung masuka-suka si Franz Castro na hindi halos makapagsalita kay PRD. Nasa social media na yan forever, hindi na yan mawawala. Kaya kung ako, congressman, na may pangarap ako maging sa Senado, senador, mayor, whatsoever, hindi ko hahayaan na pabuyin ako ni Duterte. Mabuti pa, wag na lang ako magsalita kasi hindi naman si Paduano. Pansin niyo si Paduano? Ang tapang-tapang, nagtanong hindi. Because that's the wisest thing to do. Less talk, less mistake. Less questions. Alam mo naman for a fact, magaling ito si Duterte. Abogado to, presidente ng Pilipinas to eh. And PRD is loved by millions and the majority of the Filipino. So bakit ko i-expose yung sarili ko? Kaya nga si Abante nagbago ng nagbago ng tono eh. Gets nyo? Nakita nyo?
Kaya nga si Barbers nagbago ng tono eh. Kaya nga si Fernandez medyo nagbago ng tono eh. Kasi nga kakatayin ka ni PRRD. At lahat ng mangyayari dito, kung bastusin ka ni PRD or not, it will stay in social media, in the internet forever. Ito, wala na silbi sa buhay. Ano sabi ni PRD? Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman, You repeat the question. Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Ang ina, tanga rin talaga to eh. Ilang beses yan sinabi, I take full legal responsibility of all illegal and legal na nangyari during my time. Ba't paulit-ulit pa ba kayo na sinasabi? And even if he's taking full responsibility, that's because he's a responsible person, he's a responsible president. So whatever happened during his stint as a president, magbuti o maganda, kanya yun. Kanya yun. Pero yung mismong krimen na ginawa ng isang iskalawag na pulis, hindi siya yun. Yung resulta nun, kanya, pero yung kasalanan nun, hindi sa kanya. Now, he's saying, I take full legal responsibilities, then file cases against him. File cases against him. Ang pinalalabas kasi dito ng mga tanga-tangang congressman is, marami mga pulis na gumanap sa kanilang tungkulin na ngayon ay nakasuhan, yung iba na dismiss na. Oh, gagawa-gawa sila ng kagaguhan tapos sisisihin nila ako. Sabi mo, you take full responsibility. I take full responsibility. Pero hindi ko sinabi, gumawa sila ng mga katarantaduhan nila. So kung merong protocol ang pulis na bago pa ako maging presidente, nandiyan na yan. Nilabag mo yan bilang isang pulis po. Kasalanan ko? Kasalanan mo kung bakit mo nilabag yan. Hindi ko kasalanan yan. I take full responsibility sa kabobohan mo. Pero pagdusahan mo yung ginawa mong katarantaduhan. Ganun yun. Hindi kasi masyado kasi kayong literal. Alam mo, those people who are taking PRD's statement literally, stupido. Bobo kayo. Bobo. Oh, halimbawa, yung anak mo nagkamali. Nagkamali sa buhay. Dahil hindi mo siya nagabayan. Sisisihin mo yung sarili mo. I take full responsibility. Ako may kasalanan yan. Pero pwede ba kitang ikulong kung halimbawa yung anak mo dahil sa pagiging pariwara nakapatay ng tao? No. Yung anak mo pa rin ang makukulong kasi kailangan niyang mag-adhere sa batas. Bagamat kasalanan mo na hindi mo siya ginabayan nung bata siya, guilt mo na yun. Okay? Magsosorry ako tungkol doon. Pero doon sa ginawa ng anak ko, let him face the consequences. You cannot put me in jail sa lahat ng mga kasalanan ng mga tao na hindi ko naman kontrolado. Kasi parang ganun ang gusto nilang mangyari. Parang si PRD gusto nila makulong. Yun lang talagang pangarap nila sa buhay, makulong eh. Buhopols. Very correct. Since I was a president, and there was this until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Kaya nga dapat, kayong mga kupal ng mga congressman, matuto kayo dito sa statement ni PRD na akin yung mga responsibilidad na yan. Ako may kasalanan. Kasi putya kung yung administrasyon natin ngayon, si Bongbong, panay ilag,
panay turo kung sino yung may kasalanan. Kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan, kasalanan ni ganito, kasalanan ni climate change, kasalanan ni Katrina. Katrina ba yun yung bagyo? Putya, lagi ako nagkakamali doon. Yung presidente natin ngayon, walang accountability. Hindi niya kayang tanggapin yung responsibilidad. Kaya nga you are taking full responsibility because you're responsible enough na kahit hindi mo naman kasalanan, pero dahil ikaw ang pinuno, ikaw ang tatay ng bayan, ako na ang may kasalanan. Sana yun ang maintindihan dito ng mga congressman na Christine pala. Itong mga congressman, dapat ito yung dapat na sinusunod nating norm. Dapat yung presidente ng Pilipinas, manawagan tayo na, Bongbong, sana maging katulad ka ni Duterte na hindi naninisi ng iba, walang sinisisi kundi sarili niya. Kasi kung ako ang presidente, sasabihin ko, ago yung mga pulis na yan eh. Dapat lang magdusa sila. Bakit ako mananagot sa mga katarantaduhan nila? Sinabi ko ba na patayin mo yan si Kian? Hindi, di ba? Ako pa nga tumulong eh. Pinakulong nga namin yung mga pulis na yan eh. Sino pa yung namatay? Si ganito. O sinabi ko bang patayin? Sino ba yan? Hindi ko nga kilala yung tao na yan. So, yung operation na yan, sila gumawa niyan. So, kung pinatay nila yan, sila pumatay dyan. Ba't ako sinisisi nyo? Huwag nyo ako sisihin. Doon lang ako sa Doon lang ako sa magandang mga bagay. Yun lang ang akin. Yung mga pangit, hindi akin yan. Hindi ba ganun ng mga Marcos? Lahat ng magagandang bagay sa buong Pilipinas nangyari nung tatay niya, inaangkin nila. Inaangkin nila yung ganda ng EDSA, MRT, 13-month, PICC, Heart Center, Kidney Center, ano pa, yung mga pinagmamalaki na. Expressway, di ba? Kanila daw yan. Lahat ng magagandang ginawa nung anong panahon ni Marcos Sr., inangkin nila. May mga nangyaring martial law. May mga namatay, desaparecidos, may mga tinorture, sinalvage, at kung ano-ano pa. Inano ba nila yon? Inangkin ba nila yon? Did they even apologize for that? Walang nagsorry sa kanila tungkol doon. Walang nagsorry sa kanila tungkol doon kasi nga ang mga Marcos gusto nila yung magaganda lang yung kanila. Yung mga nangyaring pangit nung panahon ng tatay niya, hindi nila inaako. Si PRD, paano siya maging leader? Sinabi ba ni PRD na nung panahon ko, ako ang pinakamagaling na presidente, pinakamaganda, pinakaganito? Di ba pag alis ni PRD, anong sabi niya? I'm sorry. I was supposed to fix the drug problem in the Philippines for 6 months but I failed. I'm sorry. I thought kaya ko, hindi ko pala kaya. Tama? Ganun si PRD. So lahat ng magagandang nangyari nung panahon niya, hindi nga niya inaangkin. Anong sabi sa kanya dyan sa hearing? Mr. Duterte, ikaw ba naniniwala ka na talagang maayos ang Davao? Anong sabi niya? I'm not in the position to say that because I will be biased. 'Di ba? I will be biased. Ako, sasabihin ko na maganda. Of course, taga Davao ako. Ako yung mayor eh. So I am not the right person to answer that. Ang dapat na tanungin mo dyan is yung mga taga Davao. Tanungin mo yung mga taga Davao kung masaya ba sila sa pamumuno ko at maayos ba ang Davao? If they say no, I will apologize. If they say yes, and then, mabuti. Tinanong natin si PRD, isang reporter nagtanong nung nakaraan sa kanya bago siya matapos, do you think, PRD, that you have made a significant change in the Philippines? Marami ka bang nagawa? Alam mo, are you happy? Ako, if I'm gonna grade myself, sabi niya, I'm not happy kasi marami talaga akong hindi nagawa. Isa na nga dyan yung war on drugs, hindi ko naubos. Yung mga kriminal, hindi ko naubos. Now, I cannot answer you sa question na yan. Dapat, ikaw ang gawin mo, ikaw ang sumagot niyan. You go out there, you check dyan sa labas, nai-snatchan ka pa ba, na-hold upan ka pa ba, meron bang magagandang mga kalsada, meron bang ganito, meron ganyan. Now, kung sa tingin mo, may nagawa ako, well, deserve mo yan. Trabaho ko yun eh. Pero kung sa tingin mo, wala akong nagawa, pangit yung nakikita mo sa labas, I'm sorry. Oo, I'm sorry, I tried my best. Ganun si PRD. Gusto nila, gusto nila sila lang ang magaling. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko.
O, yun naman pala eh. Anong problema? Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. Tanga. Parehas talaga kayo ni Risa Ontiveros. Yung guilt, kanya yan. Yung full responsibility of what happened, kanya yan. Pero yung guilt sa mga namatay dyan, I'm sorry, namatay yung mga anak ninyo. Akin yan. Now, dapat ba ako makulong dahil dyan? Ako ba gumawa niyan? Papaano mo ngayon to ilalapit sa judge na inamin niya siya daw yung dapat mag-take ng full legal responsibility? Anong ilalagay ng judge sa report? Na dahil umamin siya kahit hindi naman siya pumatay, dapat makulong siya? Abay, tanga. File the case in court. Exactamente. If you feel like ako pumatay dyan, file the case in court. Kaya nga sabi ko, I will take full legal responsibility. File the case in court and I will fight it. Siguro doon yun na naman nanalo kayo. Gunggong. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba? Kung hindi ka ba tanga, alam naman polisiya ni Duterte yan sa Pampanga, hindi naman siya mayor ng Pampanga. Ang bububon, ito yung sinasabi ni Duterte na I want to go to Quadcom but don't ask me stupid questions. It has to be an intelligent question. Tama ba? Davao style ito. Oo. Hindi naman Bisaya ang salita sa sa Maynila, pero kahit sa Ilocos, kahit sa Pampanga, kahit saan sa Pilipinas, Operation Tokhang. Tokhang is a Visayan word for katok. Tama? Katok. So yes, do not ask for questions na alam naman na natin pare-parehas yung sagot. Kapag ka nagtanong ka nang alam mo na yung sagot, puta stupido yung question na yan. Stating the obvious. Natural, mayor siya ng Davao. So kung anong ginawa niya sa Davao, yun ang gagawin niya sa Pilipinas. Boba, kung si Isko nanalo, di kung ano ang ginawa ni Isko sa Maynila, yun ang gagawin niya sa buong Pilipinas. Tanga-tanga talaga nitong mga gunggong na ito. Ba natawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes. I cannot control the semantics. I cannot control your narrative. Bahala ka kung anong isipin mo dun. Yun lang yun. O, tinan mo. Ito na. Dito na magsisimula yung bastusan. Or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan. Yes. Hindi porket nasa investigasyon kayo, investigador ka na. Ang tagal nyo ng congressman, hindi nyo pa alam ang trabaho nyo. Hindi kayo mga investigador, mga kongresista kayo. At ang trabaho ng congressman, gumawa ng mga batas para sa bayan natin Pilipinas. Tama, mali? Mga gago. We are in an investigation. Yes, you are investigating but you are not investigators. You are investigating but you are congressmen. You are supposed to be asking questions para in aid of legislation. Bobo talaga itong mga hayop na ito. Mr. But you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Chair, point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What sorry, is your personality, Your Honor?
If I may, Secretary Bello, we normally, a committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is in Your the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make Ito ang magandang nangyari. Sabi ko nga sa iyo, as early as unang question and answer, PRD made a statement already. Na-implemensyahan na kagad ni PRRD yung hearing. Kasi dito sa Congress, pag sinabi na lang yes or no lang. You cannot elaborate further. Ganon sila kadiktador dyan. And then, if you keep on doing it, they will cite you in contempt. They will put you in jail. Pero dito, 14 hours, si PRD, when answering questions, masyado talagang mahaba yung iba. Pero they never cited him in contempt. Why? Kasi takot sila. Alam nila na if they do it, if they will even try to do it, magkakagulo talaga. Magkakagulo talaga. So itong mga congressman na to, takot din talaga. Kaya nga sabi ko itong unang pagtatanong ni Brosas, doon sila nagkamali. Kasi ang una nilang pinatanong si Brosas. Siyempre si PRD, mainit pa yan. Alam niya NPA yan. So, talagang papalagyan. Hindi ako magsasubmit sa'yo. Sino ka ba? I can only submit to these lawyers and these mga congressman na mga dekalibre. But kayo? Wala. Kaya umpisa pa lang, sinet na kagad ni PRD yung tone. Ano nangyari? Yung committee chairman sinabi na pabayaan natin sumagot. O hindi ba ganyan din ang ginawa ng Senado? Si Coco Pimentel pinabayaan sumagot. Anong sabi ng mga congressman nyo? Naging maluwag si Pimentel. Naging ganito, ganyan. O hindi ba ginawa nyo rin? Naging maluwag din kayo? O ngayon sinasabi ng mga tanga-tangang vloggers ni Bongbong na takot ka pala Duterte, ba't hindi ka nagmura? Nagmumura siya dyan, natataranta kayong lahat Hindi ba? So ganun katalino si PRD. Bibigyan ko kayo ng isang bagay, ayaw nyo ako magmura? Okay, I will try my best. Pero hawak ko pa rin kayo sa leeg. Bakit? Magsasalita ako. Kasi kung hindi nyo na ako pagmumurahin, hindi nyo pa ako pagsasalitain, galit-galit na tayo rito, ayaw ko na. O anong ginawa ng Congress? Nung nakita ng Congress na I can see your effort, Mr. President, pinipigilan mo talaga yung sarili mo na magmura. Na-appreciate namin yun. Kitang-kita ko na nakikita kong pinipigilan yung sarili mo, na-appreciate namin yun. O anong ginawa ng mga congressman? Naging lenient din sila kay PRD because PRRD tried his best to sumunod sa kanila. So sumunod si PRD sa kanila pero pinasunod din sila ni PRD. So sino magaling? Itong committee na to, ang dami ng pinakulong niyan. Itong committee na to, ang dami ng nilagay sa kinontempt niyan. Lahat, kahit sino, general, kahit kinokontempt ng mga yan. Ba't hindi nila nagawa kay PRD? So dito, sa hearing na to, sino nagwagi? Si PRD, taong bayan, o itong mga congressman at mga rebelde at mga convicted na child abuser? Yan ang banatero, walang inuurungan.
ang modelo.